Huwag nating ipabalikat sa pulis yung mahirap na trabaho na hindi naman nila kaya, na kung saan may nagpuprotekta pa na nasa loob mismo ng PCS. Mr. Chair, actually para sa akin po, there are bad and good police personnel. Ang mas marami pa rin dyan yung good personnel sa PNP. And ang problema, Mr. Chair, mahihirapan ang mga pulis natin sa field dahil hindi naman sila protected. Marami dyan gustong magtrabaho ng tama, pero siya pa yung mamalasin. Yun ang isang problema dyan eh. So siguro, Mr. Chair, if I may, ang isa pong issue na dapat itackle or i-address natin, paano natin po proteksyonan yung mabubuting pulis, yung majority. Kasi nga naman, mas malakas pa nga dyan yung mas influential pa, Mr. Chair, yung protectors, yung involved dito sa ganito. Dahil sometimes, or most of the time, pag sabi nating nasagasa, magbubulong kay mayor, magbubulong sa taas, masisibak pa yung tao na yon. Kaya kahit gusto nilang magtrabaho ng tama, natatakot sila. And we cannot deny, though wala tayong personal knowledge yan at di naman tayo nakaranas, habang may tumatanggap dyan sa ibang mga kasama natin sa PNP, mahirapan tayo talagang ma-stop itong illegal gambling. Yung tumatanggap, ito yung malalakas eh. Ito yung influential. Kaya talagang kahit siguro, Mr. Chair, ilang months tayo dito mag-hearing, parang hindi ma-address yan eh. Siguro po, maganda, isa sa bigyan natin ng attention, paano natin mapoprotektahan yung mabubuting pulis. Ito yung marami. Unfortunately, yung iilan, sila yung malalakas. Kunwari, chief of police ka, nagtrabaho ka ng tama, baka mamaya lang, relieve ka na. Provincial director ka, nagtrabaho ka ng tama, tawag lang. So, dapat ma-address to na pag nirelieve, sinibak, dapat, Mr. Chair, maimbestigahan. Bakit siya nirelieve? Anong dahilan? Eh, ngayon po kasi ang nangyayari, text or call lang, sibak ka na eh. Kaya itong mabubuting pulis, natatakot. Natatakot. Eh, nandyan yung mga kasama natin. So, my point, Mr. Chair, is sana kung gusto natin pigain itong mga regional directors, provincial directors, chief of police, tingnan natin paano po natin sila po protektahan. Yun yung isang problema. Pangalawa, dito po sa STL, yun mismong operators na may lisensya, eh meron silang illegal at may legal na trabaho. Pag naman nagtrabaho si pulis, nauuwi din sa wala. Mahina ang pwersa nila eh. So siguro sa PCOSO, mag-ano rin po kayo ng design na monitor ninyo yung illegalista sa loob mismo. Huwag nating ipabalikat sa pulis yung mahirap na trabaho na hindi naman nila kaya, na kung saan may nagpuprotekta pa na nasa loob mismo ng PCSO at nando sa ibang mga iba. Hindi naman lahat. Nando sa ibang mga elected officials. So, ang gusto ko pong i-point out, Mr. Chair, again, dapat kung mag-demand tayo ng trabaho ng pulis, mag-design po tayo, Mr. Chair, na kaya natin silang protektahan. Siyempre, mahal po nila yung karir nila eh. Hindi naman maging pulis yung mga yan kung BO-BO
eh, siyempre, diskarte lang. So, yun po, Mr. Chair, tingnan po natin ano yung protection na kaya nating ibigay sa police natin. Otherwise, kung hindi natin makita yung protection na kaya ibigay sa kanila, I think we are wasting our time, Mr. Chair. Thank you. Okay, the good gentleman from Bukidnon, Congressman Jonathan Flores would like to interject. Go ahead. Thank you, Mr. Chair. That's a very good point raised by Congressman Busita. No? But again, it's also sometimes kasi, Mr. Chair, it's also a legal and a moral dilemma on the part of the officer himself. Should he follow or should he do what is legal? Should he do what is right or should he be pressured by the politicians? Because there are other instances also na makita natin na sometimes ang chief of police sa munisipyo parang personal bodyguard ng mayor, dikit ng dikit. Di ba? Buntot ng buntot. Di ba? But there has to be a point that he has to also make a stand also. Na kung anong legal, yun ang legal na i-follow niya. But then again, tama din yun na may pressure nga na binibigay. But then we have to revisit the local government code also. Kasi doon nag-gather ng parang strength yung local politicians na tatatakutin si RD, si PD, si COP na kung hindi ka, if you don't play along, pa-transfer kita, pa-floating kita, or something like that. Di ba? Sir? Thank you, Mr. Chair. Well, I sympathize with the manifestation of the two gentlemen. Ano? Ako, nung mayor ako, talaga I see to it na yung aking chief of police, doon ka sa estasyon mo. Huwag ka dito sa opisina ko. Ba't ka nandito? Sinasabihan ko pa sila eh. Oh, I have like Colonel Martinez. Ayan, si Duposita, nandito. Oh, alam niyan. Si Martinez, yung isa namatay, sino ba yan? Si Colonel Orate. Oo, lagi yan tatambay sa opisina ko. Hindi, doon kayo, ba't kayo nandito? Pinapaalis ko talaga because they have also work na dapat nilang gampanan at hindi yung nasa akin ka. So anyway, having said that, siguro Congressman, sino? Mag-interject si Congressman Rehencia. Before recognizing Congressman Erwin Tulfo. Okay. Thank you, Mr. Chair. Sa batas kasi natin, Mr. Chair, is conflicting masyado eh. Dahil sa local government code, ang mayor ng isang munisipyo at saka ang provincial director, ipaalam pa natin sa governors at saka mayor. So talagang takot talaga ang mga provincial director natin at saka yung chief of police. Dahil may power naman ang mayor. Mag-submit ang regional director ng 3 pangalan doon sa governor para from the 3 names, doon magkuha ang isang governor kung sino maging provincial director o sa mayor kung sino ang maging city director niya. So conflicting talaga. Conflicting ang maliban lang sa regional director na pwede makakat ng order yung chief PNP kung sinong ilagay niya doon sa sa region na yan. Saka nandito na rin lang tayo, Mr. Chairman. Gusto ko na lang ipaabot sa lahat ng mga regional director na gumagastos ng malaki ngayon na hindi lang tayo mag-focus sa illegal gambling. Bigyan din natin atensyon yung illegal drugs. Yung droga ngayon, talagang nag-observe ako na marami na talaga ang droga ngayon. Hindi lang sa distrito ng iligan, kundi buong bansa na. No? Saka nakakalungkot pang i-observe natin ang mga ibang kapulisan, ilan lang yan, ay nai-involve pa sa mga illegal o illicit activities, lalo na sa droga, illegal gambling, na mayroon silang doon. Katulad nung imbestigahan natin, Mr. Chairman, tumanggap ng pera. Tinanim na yung mga hindi lang pulis, with due respect sa mga general, hindi lang pulis, naging agriculturist pa. Tanim pa ng mga ebidensya. Nakakatawa pero yun ang iba kasing mga natin, yung mga officers natin ay gustong abutin yung buwan na hindi naman kaya niya abutin.
You live in accordance with your salary. Swerte nga kayo noon, ngayon, dahil malaki na ang sahod ninyo. Kami noon ni Sir, ang silo kung pumasok ako ng sundalo is only 225 per month. Yun lang. Mas lalo na siguro si Sir. Kay si Congressman ako, belong to class 70. Mas senior pa siya ni General Lacson. Ako noon, isang hamak lang na non-commissioned officer when I was the member of Philippine Constabulary. Hindi naman, Sir. Maski pero alive and kicking pa rin si Sir. Idol ko nga ito eh. Idol namin ni Chairman. So, ganun lang. Para maski saan kayo ilagay, kung gumawa kayo ng matino, walang makano sa inyo. Lalo na yung mga RD. Ako nga, nakatikim ako ng awardee ako, December 4, as the best company commander of Misamis Occidental. December 8, na-relieve ako, hating gabi. Dahil nilabanan ko yung isang sindikato doon. Kami ni Sir, nakatikim kami ng ganun. Na kung gumawa ka ng matino, ikaw pa ang tatamaan ng kaso, ikaw pa ang ma-relieve. Pero sa akin, never mind. Kaya nga naging mayor ako sa Iligan City dahil sa record ko. Wala akong ibang organisasyon. Pulis lang talaga ako. Tumakbo ako with 60,000 pesos cash in my hand. Bakit ako nanalo? 3 terms. Nakulong nga lang. Nakulong ako 1 year, 3 months, 18 days, 2 hours, 47 minutes, and 36 seconds. Hindi ko pa ginawa yung krimen. Dahil pinagbintangan ako ng isang congressman na ako nag-ambos sa kanya, pero walang sugat. Kung ako nag-ambos, ubos yun. Hindi man ako nagyabang. Pero ganun talaga. Kung magawa ka ng matino, yung mga anak mo, yung sumunod sa apelyido mo, talagang proud yan sa inyo. That's all, Mr. Chair. Okay, thank you so much. Before I recognize Congressman Tulfo, ang tanong ko lang sa PNP, bakit meron tayong programa ng illegal anti-illegal drug campaign? Di ba, ang ganda ng programang yun eh. Tapos, ngayon, bakit hindi natin kayang lagyan tong anti-illegal gambling program, di ba? Kaya naman yan, di ba? Tama yung sinasabi kanina ng mga members eh, lalo na si Congressman Acop na nasa inyo yun eh. Sa RD natin, sa PD, kaya pasensya ka na, Gerald Acop, ikaw pinaka-senior dito.